So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang settings dito ngayon. Bali, ito ay tinatawag na automatic coil spring tensioner. Automatic coil coil spring tensioner. So paano gumagana ang automatic coil spring tensioner? Kaya siya sinabing may arrow yan. Ito yung taas. Yan may arrow yan. Ito yung taas to. Ito, yung pag sinabi, kaya siya tinawag na automatic coil spring tensioner. Pag salpak mo doon sa rack nito, yan, aangat ito. Yan Tumon, di ba naglalak siya ngayon? Pag salpak mo doon sa rack, ayan press mo to, yan, papantay. Yan, malambot na siya. Yan, kaya siya tinawag na automatic coil spring tensioner. Pag sakto lang ito doon, pag salpak doon, talagang pit na pit. Maluwag yan. Ito, doon sa una kong video, sinabi ko sa inyo na ito pala yung tamang tension yan. Yan, normal. Normal to para sa ating mga yan ganyan. Ganito lang pala ang tamang lambot. Yan. Ito yung tamang lambot niyan. Yan, kayang-kaya ng kamay. Tama lang pala yan, hindi ko na kailangan magpaano. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay ang pagtutono nito. Kung paano yung tamang haba at kung paano makukuha yung ganitong lambot. Yan, yung ganyan lambot. Medyo mahaba-haba itong video nito. Panoorin nyo, subaybayan nyo. Salamat po sa mga followers. Nasa 6K yung unang part 1 ng video ito. Kasi ito yung solusyon natin para hindi na tayo tawag doon, nagpapaano ng tape spring, nagpapa-reset. Kasi manipis talaga yun, lumalambot talaga yun, naluluto. Ito na ang solusyon natin. Salamat at maraming nakikita ko na talagang napakarami. 6K na agad yung part 1 ng video ito. So, ito. Kulang tayo ng tools ko Okay? Ang kailangan mo lang dito ay allen. Okay? Ito ang ating magical tools. Ito. Mabahabang video to. Pansubaybayan nyo na lang po. Mga nakapalo. Salamat po. Ito yung ang magiging paraan natin para hindi na tayo yung virus sa K56 ay mawala na yung issue noon. Mas madali ang magpalit ng ganitong spring. Ang pagbunot ito pinipihit din yan para lumuwag yan. 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 Mas madali ang magpalit ng ganitong spring. Basta makuha mo lang yung tamang haba nito kaysa magpa-reset ka na ng ganito. Yun ang advantage ng ganito. Mas madali kaya bubunutin mo na lang. Yan. Ito kasi yan. Yan. So, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano yung tamang settings nito. So, ito pag ikinabit nyo to, kinabit nyo to, iti-TDC nyo. So, naka-TDC siya. Pag tusok nito, yan. Pag tusok niyan, nakatusok na. Babangga ngayon ito doon. Pag inilagay mo to doon, yan Yun. Automatic yan, automatic namimili yan ng level. Kasi hindi na yan nabalik lock na yun. Kaya, pero nabalik yan. Pagka nakapangalaki ka na nakasuksok yan. Pre-wheeling yan pagka nakasuksok doon sa kanyang rack na itong tawagin. Mayroon itong up kung saan ang taas, mayroon itong baba. Yan, okay? So, yung mga mekaniko, alam ko may natututunan kayo. Tayo po hindi mekaniko pero pa tayo po ay technician, tools technician, Kung pinag-aaral natin kung ano ba yung tamang gamit niyan. So ang standard nito, teka. Pakita natin 'yan. Ito, dapat malalim kasi ito, yan ang tamang niyan, yan ganyan kalalim mo. Pagka ang tamang tension niyan dapat yan, ganyan kataas lang. Malambot 'yan kasi madali nang maipa-press yan. Yan. Ito, tutuunan niyo na. Madali niyo nang maipapasok. Yan. Ngayon, balik tayo, dapat ganyan lang kataas lagi. Yan ganyan kataas lang. Kung may caliper kayo, sukatin niyo na lang. Ganyan ang magiging standard na haba. Tandaan nyo, baka sumasabit nga pala ito paalala ko lang sa mga mekaniko. Sumasabit yan. Akala nyo sagad na pero hindi pa. Ang tamang ito ay pinipihit para yan. Tapos pinipihit din ang paglulubog niyan. Yan para masagad mo yung sagad na sagad talaga siya. Yung tamang tension. Yan pinaliwanag ko ng maliwanag Yan po, dapat ganyan kalalim yan.
Tsaka malambot lang yan. Pagka ganyan ka, malambot lang yan. Malambot na siya. Pagka ganyan ka kahakaikli ang tension. Kasi konting tulak na lang kasi ito. Yan. Yan. Ito. Yan. Tingnan nyo ang lambot. Oh. Press natin yung lock pin. Oh, kayang-kaya ng kamay. Tama-tama lang ang lambot nito doon sa ating tensioner. Tutulak lang naman niya yung belt eh. Hindi siya masyadong matikas, hindi rin siya malambot. Ngayon, ang tamang putol niyan, ito, turo na natin. Pisa na natin yung tamang putol. Diretso na tayo sa pagkakabit. So, TDC, tandaan nyo, number 1, TDC, top dead center. Hindi ako marunong top dead center. Pasensya na kayo. Pumupunta pa ako sa mga mekaniko para ipa-top dead center yung aking motor. Hindi naman tayo mekaniko tayo technician. Bahala ng trabaho nila yung mga mekaniko talaga. So, pag ipa-top dead center mo na, bunot yung luma, yung stock. Tapos ito, ikakabit nyo. Ang paglalagay nito, tiko, hindi mo bumubunot yan, nakakapit yan. Dapat yan, iniikot-ikot yan. Yan. Kapag ikinabit mo to, isasagad mo. Di sinuksok mo nito, sinuksok mo na, di ka naka ano na yan, no? Automatic kasi ito. Yan. Pag di nakaganyan, pre-wheeling yan. Pag suot mo nito, dapat, ang bawa, dito. Yan. Ang bawa, ganun lang kalalim. Ang putol mo, doon. Ganun lang kaliit, doon lang. Yun, doon lang. Dapat kasi kung ano yung haba nito, yan. Sa ano, yun din yung magiging TDC mo. TDC na haba ng ano, yung clearance niyan, yan. May angat siya ganyan kalaki para malambot lang yung spring. Okay? Sana na-gets yung iba, yung alam ko makukuha niyo yan, madali lang yun. Basta sinasabi ko, pinapaliwanag ko. TDC? Naka-TDC? Tapos ilalagay mo na ito ng buo, ito muna, yung sinasabi nila, bago, spring daw muna bago ano. Dapat pag press nito, ito siguro doon yung nakasagad. Pinipress to, yan para sumagad yan. Pag nakasagad ng ganyan, yan. Nakasagad yan, piniikot kasi yan para talagang lumubog. Hindi yan basta-basta yung hila, hindi. Pagka nakuha mo na yung TDC, yan ang TDC niyan, mahaba, putol ka. Dapat ang matitira mong clearance ay ganito lang kahaba. Yan, bahala na kayong mag-caliper. Kung ano yung stock mo na yan, ganyan lang kahaba dapat. Pagkatapos mo ng TDC, ganyan din. Kung ano yung haba nito na natira, yung parang ano, ganun din kahaba yung matitira mo. Pag ikinag-TDC, pag nag-final ka na. Pag naka-TDC na, ganito lang kahaba. Tapos siya ka mo naigpitan. Para mas madali. Iyon. Okay? Ito na po yung solusyon. Ito na po yung matagal na nating iniintay na solusyon sa virus ng tape ng coil spring. Sa virus ng coil spring. Matagal-tagal itong video to. So marami naman tayong followers. Sigurado na naman makatupupulutan to ng aral yan. No? Malambot yan. Tanggalin natin. Malambot yan. No? Okay, tayo. Yan. Tama lang ang intention yan. Abangan nyo yung part 3 video kasi kakabit ko na to sa ating motor. Doon, meron tayong kakolaborate na mga shop. Kung anong man shop. Kasi ipapatidisi natin yung ating motor. Pagkatapos nyan itidisi ng trabaho niya, ako na lahat ang gagalaw. Abangan nyo yung second video para makita nyo yung actual na pagkakabit nitong automatic coil spring type automatic coil spring type tensioner. Okay, yung tamang kabit ha, para yung hindi nakakasira ng makina. Ganyan kalambot lang yan ha, boss ha? Boss. Oh. Yung mga followers, sigurado may mga mekaniko nakatingin din sa atin. Yunitigin nyo yung tamang lambot. Oh. Yan ang tamang lambot niyan. Yan, ganyan lang sa kalambot. Makayang-kaya ng kamay mo kahit ilambot mo yan. Hindi na magpupwersa dyan ang ating belt. Tama lang yan. Pag nag-TDC ka, dapat ganyan lang sa kalambot. Okay na? Salamat po. Baka maring sa susunod kong content ay maring tigarosi mismong mekaniko ang magti-TDC ng motor ko. Or maghahanap na tayo ng ibang shop dito. Tulungan tayo para ipapatidisi yung aking ano. Hindi po ako nakikialam sa ano, sa mga timing ng motor ko. Hindi po. Dinapunta po ako sa mekaniko ng Rusi or kahit sa ibang shop para ipa-timing at ipa-TDC. Kasi hindi ko labas na yun ang aking trabaho. Ang trabaho ko po ay purchasing officer at pinag-aaralan ko po kung sa tools at saka maintenance. Pinag-aaralan ko yung mga parts kung paano siya gumagana, kung ano mga sukat, kung ano mga bilog. Yun. Salamat po.